Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Narito na naman ako mga kapatid sa buong mundo. Mayroon mensahe ang Panginoon para sa inyo. Nais ng Panginoon na makarating ito ng mensahe niya sa inyong lahat sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat Ama. Gamitin mo lamang ako instrumento sa YouTube ito. Kayo magsalita sa aking mga labi at kayo ang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ibaba mo ako, Panginoon, sa aking kinaupuan at kayo may taas sa aking buhay. Kayo, Panginoon, ang pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, hallelujah. Ang topic po natin sa Genesis 6, verse 9 hanggang 22. Introduction. Ang kwento tungkol kay Noe at sa malaking baha. Hallelujah. Ay matatagpuan sa Genesis 6:9 hanggang 22. Sa Biblia doon mababasa kung paano ipinadala ng Diyos ang baha upang parusahan ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit si Noe at ang kanyang pamilya ay iniligtas ng Diyos dahil sa kanilang katapatan at pagsunod. Nakasakay sila sa arka na ginawa ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pwede kang magbasa ng Biblia para malaman pa ang detalye. Yan, nung unang panahon, masasama ang mga tao pala noon. Ito ngayon, pangalawa na ito sa ating buhay ngayon, sa ating kinalalagyan. Noong unang panahon, talagang baha. Nalunod lahat, namatay lahat ang mga tao. Si Noe lang ang itinira ng Panginoon kasi nakita ng Panginoon matuwid si Noe, masunurin sa Panginoon, malinis sa kanilang mga ginagawa. Kaya siya natira. Ngayon, pamilya niya yon kasama, nagdala pa ng mga animals, mga hayop na partner. Yan. Nung ano na yung baha, na tumigil na yung tubig, nawala na yung tubig, yun, naglabasan na sila, tapos nabuhay uli, lumami, at nanggaling na tayo sa kay Noe. Tayo ay sinilang ng Panginoon na marami na naman tayo ngayon sa mundong ito. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia kasi malapit na ang paghuhukom, malapit na pagdating ng Panginoon katulad ng baha. Ngayon, hindi na baha. Ito makita natin dito. Letter A, number 1, makikita ito sa pangalawang Pedro 3, verse 10. Sa Biblia, may mga propesya tungkol sa pagdating ng Diyos at ang paghuhukom. Hindi na ito tungkol sa baha tulad nung panahon ni Noe, kundi sa apoy at apoy ng impyerno para sa mga hindi sumusunod sa Diyos. Yan, di ba? Napakasakit. Impyerno na, apoy na ang darating sa mundong ito. Masusunog na ang buong mundo. Hallelujah. At ang Panginoon, ihiwalay ang mga masunurin sa Kanya, ihiwalay ang mga naglilingkod sa Kanya, mahiwalay ang mga nagsisi sa kasalanan, pero ang mga taong hindi nagsisi, yun ang mapupunta sa apoy. Hallelujah. Nawa, magkaroon na kayo ng paglingkod sa ating Panginoon para kayo din ay maligtas. Amen. Hallelujah. Letter B, number 2. Binabanggit ang pagdating ng Panginoon na parang magnanakaw at ang langit at ang lupa ay lilipas sa apoy. Maaring gusto mong magbasa patungkol dito sa Biblia ay naglalaman ng maraming propesya tungkol sa Diyos at sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Maaari mong tingnan ang mga libro tulad ng Isayas, Jeremias, Ezekiel at sa Pahayag para sa mga propesya tungkol sa pagdating ng Mesiyas, ang paghuhukom at ang pagtatapos ng panahon. Yan, hallelujah.
Purihin ang Panginoon. Nandito po yung mensahe ng Panginoon sa buong mundo na ito. Hindi na tubig, hindi apoy. Hallelujah. Marami ang mga tao sa ngayon na makasalanan din, katulad nung unang panahon. Hindi sila nagbabago, hindi sila hindi sila naglilingkod sa ating Panginoon, patuloy sila sa kasamaan, patuloy sa kasalanan. Noong unang panahon, makita rin ng Panginoon ang mga tao napakasama. Ngayon ganun din, nakikita ng Panginoon napakasama din ng mga tao ngayon. Iba ang mga pinagagawa nila. Kaya pagdating ng Panginoon, siya po ay hiwalay na niya ang mga taong tapat sa Kanya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dito tayo magwawakas. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming propesya tungkol sa pagdating ng Mesiyas, paghukom at pagtatapos ng panahon. Narito ang ilang mga halimbawa. Ayan. Ito ang mga halimbawa. Makikita natin. Kaya mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia para malaman ninyo ang propesya na darating. Para malaman ninyo at magkaroon kayo ng paniniwala nga tunay nga darating ang propesya nga hindi natin alam kung kailan. Number 1, mga propesya tungkol sa Mesiyas. Makikita sa Isaiah 7 verse 14. Ang birhen ay na maglilihi at magsisilang ng isang lalaki. Makikita sa Mika 5:2. Ang Mesiyas ay ipinanganak sa Bethlehem. Yan. Ang Mesiyas, anong ibig ng Mesiyas? Yun, yung panibagong tutubos sa ating mga kasalanan. Ibinigay ng Panginoon doon sa langit ang kanyang anak, dinala dito, naglihi ang isang babae para magkatawan tao, para siya ay mangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo at ipangaral ang katotohanan. Hallelujah. Yun na po nga si Jesus, siya po ay namuhay ng isang tao. Hallelujah. Pero siya po ay Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Number 2, mga propesya tungkol sa paghukom. Makikita sa Mateo 25 verse 31 hanggang 46. Ang paghukom na mga bansa, makikita sa pahayag 20 verse 11 hanggang 15. Ang paghuhukom sa mga patay. Yan. Nandito yung makikita ninyo ang Panginoon ay darating ay hindi natin nalalaman. Siya po ay bigla darating at hiwalay ang mga makasalanan. Dahil nakita ng Panginoon, ang mga tao ngayon hindi nagbabago tulad ng nung una sa panahon ni Noe. Ang tubig ang ginawa noon, lubog lahat ng mga tao. Pero ngayon apoy na, walang matitira. Hallelujah. Susunugin ang buong mundo. Diba? Matakot tayo mga kapatid. Maglingkod na kayo sa Panginoon, tanggapin na ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo para maligtas din kayo. Hallelujah. Number 3, mga propesya tungkol sa pagtatapos ng panahon. Makikita ito sa Pangalawang Pedro 3 verse 10 hanggang 13. Ang pagdating ng Panginoon na parang magnanakaw. Makikita ito sa Pahayag 21 verse 1 hanggang 4. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Yan. Makikita natin ang Panginoon, pag hiniwalay ng Panginoon ang makasalanan at hindi makasalanan, makikita ang langit at ang lupa bago na. Kasama natin ang ating Panginoon. Kasama tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung mayroon Malian Church, nangaral ng salita ng Diyos sa mga pastor, mga kapatiran, tanggapin na ninyong Panginoon, mag-ating kayo sa gawain tuwing linggo. Hallelujah. Iwasan na ninyo, pagsisiyan na ninyo mga nagawa niyong kasalanan dito sa mundo. Sapagkat magpatuloy kayo sa kasalanan, hindi kayo maliligtas, mapunta kayo sa impyerno. Hallelujah. Para
Kung sino man ang tunay nga naglingkod sa ating Panginoon, makakasama tayo sa kaharian ng Panginoon doon sa langit. Masarap sa langit. Nandoon ang tunay natin mga bahay. Nandoon ang tunay nating kayamanan. Hindi tayo doon maghirap, hindi tayo magugutom. Magpupuri lang tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo makaramdam ng sakit. Wala tayo maramdaman ng sakit. Mga kamag-anak natin yung nauna namatay, magkikita-kita doon sa langit. Magbasa lang kayo ng Biblia, makikita niyo yun. Hallelujah. Hanggang dito na lang mga kapatid. Salamat sa mensahe ng Panginoon na pinarating sa inyo. Nawa, mapakinggan ninyo ito at ipamuhay ninyo at tanggapin ninyo ang ating Panginoon para din kayo ay maligtas. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong mga kapatid na pinarating ng Panginoon Evangelize para maligtas kayo. Ginamit lang ako ng Lord. Salamat. God bless you sa inyong lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon.